Pyramus and Thisbe naman po sa susunod. Sabi ni Jetmelin Cotamora, shout out sa you. Okay. Kukwento ko yan habang ako ay nagluluto. Ano? Sa kwento na ito, malalaman natin kung bakit nga ba nakamamatay ang maling akala. Bakit nga ba? Sina Pyramus at Thisbe ay tragic lovers from the city of Babylon. Ang kanilang pamilya ay hindi magkasundo, kahit neighbors sila. So meron silang unsolved issues at nadadamay ang kanilang mga anak. Dahil sa hidwaan na ito, hindi sila pwedeng magkita, magkausap, mag-date, maganan. Kasi nga, bawal. Hindi pwede. Then one day, na-discover nila na may bitak doon sa dingding na nagko-connect sa kanilang mga pamamahay. Mula sa crack na yon, napagdesisyonan nila na doon na lang mag-usap. Doon sila nagpapahayag ng kanilang pagmamahal, ng kanilang mga poems, ng kanilang mga secrets, mga dreams and hopes nila. Dumating yung point na nagreklamo itong si Pyramus, sabi niya, bakit kasi nadadamay pa tayo sa mga away-away ng ating mga magulang at ang ating pamilya na yan. Imbes na tayo ay nagmamahalan at masaya tayo, malaya tayo, pero hindi. Nakakulong lang tayo at dito tayo nag-uusap sa crack na ito. So sabi ni Thisbe, uy, huwag kang magreklamo dyan. Buti nga merong crack dito, merong bitak dito sa wall at dito tayo nagkakausap. Pasalamat ka kasi may bitak sa wall. Dahil nga young lovers sila, mapusok ang kanilang mga isip at puso. Kung ano yung maisip nila, yun na yun. Sige, go, push. Naisip nitong si Pyramus na mag-elope na lang sila. Sinabi nitong si Pyramus na, huy, Thisbe, alam mo, hindi na ako makapagtiis. Gusto na kitang makita, gusto na kitang mayakap, gusto na kitang ibahay, gano'n. Tumakas na lang tayo. Magtana na lang tayo. At pumayag naman itong si Thisbe girl. So, napagdesisyonan nga nila na magkita doon sa mulberry tree na malapit doon sa isang ilog. Nung dumating yung araw ng pagkikita nila, nauna itong si Thisbe. Nung malapit na siya sa mulberry tree, nakita niya na may lioness. At yung lioness na yun ay katatapos lang kainin yung kanyang prey. Naduguan ang kanyang bunganga at nakakatakot yung lioness. Sa sobrang takot niya, tumakbo siya. At sa katatakbo niya, kamamadali niya, naiwan yung kanyang veil. Sa ibang versions ng kwento, naiwan ang kanyang cloak. Basta may naiwan, gano'n. At dahil na-curious yung lioness, nilapitan niya yung veil at kinagat-kagat niya. So nagkaroon ng dugo, nagkaroon ng mancha yung veil na iyon o yung cloak na iyon. Habang nilalaro pa rin ng lioness yung veil o yung cloak na iyon, siya namang pagdating nitong si Pyramus. Nung makita niya yung dugoang veil o yung cloak, nag-hysterical siya. Akala niya, pinatay ng lioness itong si Thisbe. So sabi niya, oh no, Thisbe, bakit pa kasi ako nagpa-late sa ating pagkikita? Eh, alam siguro ni Thisbe na kapag si Pyramus na naghintay ay magagalit siya at maiinis dahil ilan sa mga lalaki ay nagagalit at naiinis kapag pinaghihintay sa mga dates, sa mga tagpuan. Sino ba yan? At dahil nga devastated itong si Pyramus, kinuha niya ang kanyang espada at sinugbak ang kanyang heart. So siya, ganun. Kasi akala nga niya, kinain ng lioness yung kanyang pinakamamahal na babae. Nung akala naman nitong si Thisbe na okay na at wala na doon yung lioness, bumalik siya doon sa may mulberry tree. At nakita niya si Pyramus na nakahandusay, na sinugbak ang kanyang heart. So nung nakita niya yung lifeless body nitong si Pyramus, nag-cry siya, uy, syempre, mahal niya yun eh. Ngayon, dahil sa heartbroken din siya, kinuha niya yung the same na espada na ginamit nitong si Pyramus at sinugbak din niya ang kanyang heart. Tapos, natagpuan sila ng kanilang family kasi nakita nila, nalaman nila na nawawala silang dalawa. So, naghanap-hanap sila at nakita nila sila doon sa ilalim ng mulberry tree na wala na. Kay patay na silang dalawa. Dati raw, ang mulberry fruits ay white. Pero dahil daw sa dugo na dumanak doon, na absorb di umano ng roots ng mulberry tree, kaya ang mulberry fruits ay naging red, reddish at dark red ang kulay. Sa Greek mythology, pinaniniwalaan na ang mulberry tree ang naging simbolo ng pagmamahala ni Pyramus at Thisbe. After nga ng death nitong lovers na ito, ay napagkasunduan ng family na magbati na lang sila. Mag-peace na lang sila. Kaya wala palang maidudulot kapag may quarrel-quarrel ang bawat family. Bukod pa doon, magkapit-bahay sila. So love your neighbors, ganan. That ends the story of Pyramus and Thisbe. Ngayon, balik tayo sa tanong, bakit nga ba nakamamatay ang maling akala? Meron ba kayong experience na hindi naman sa namatay kayo pero nabiktima kayo ng maling akala? Share nyo naman sa comment section. Ipaluto itong aking niluluto.
Anong ulam namin?